Ano po ba yung sekreto ng tapat na lingkod ng Panginoon? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions, Bible Characters Edition. Binabati ko po muna sina Sir Victor Mata, Erlinda Medina, Rod Flores at sa lahat po ng mga nakikita ko sa comment section and mga members po natin. Hello po sa inyo at patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ngayon po, ang pag-aaralan po natin ay panibagong character na naman, no? Panibagong propeta. Now, heads up lang para sa mga bago dito sa channel natin. Ang pinag-aaralan po natin for the whole year ay Bible Characters Edition. Puro Bible characters. Now, pagdating sa mga propeta, medyo a little bit complicated kasi nga, pag binasa mo yung mga prophets, pag binasa mo yung mga aklat nila, puro prophecy. Kaya po ang pag-aaral natin madalas ay prophecy. So, Ezekiel. Sino ba si Ezekiel? Who is he? He's a prophet and priest, son of Buzi, a Jewish exile in Babylon. So, isipin niyo lang po si Ezekiel, kung papanong si Daniel ay, nung tinalo ni Nebuchadnezzar yung Juda, kumbaga kasama si Daniel dun sa dinala sa Babylon. Sumunod po niyan si Ezekiel na. Marami po kasing wave or series ng pagpapadala o pagde-deport ng mga tao mula Juda patungong Babylon para gawin silang bihag doon at tagapagsilbi. So ano po ang kahulugan ng Ezekiel? God strengthens or may God strengthen. Saan po nag-prophesy si Ezekiel? Siya po ay nag-prophesy sa Babylon. When did he prophesy? So 593 to 571 BC during the Babylonian exile. Sa mga panahon na sila ay bihag sa ibang bansa. So ito po yung mga New Testament quotation pagdating po sa Ezekiel. And main message, ano po ba yung mensahe ni Ezekiel? God judges covenant rebellion but promises a renewed people, a new heart and spirit, and the restoration of His presence. So, kaya bakit po ba pinadala yung mga Israelita sa Babylon? Dahil po sa kanilang katigasan ng ulo. At sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan at hindi po sila naging tapat kay Yahweh. Pero anong sabi ng Propeta Ezekiel? Huwag kayong mag-alala, someday, hindi na ito mauulit kasi bibigyan kayo ng Diyos ng bagong puso at yung Espiritu niya ibibigay niya sa inyo upang masunod ninyo ang mga kautosan ng Diyos. At yan nga po ay natupad sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo at ng Iglesia. So ano po yung mga highlights sa Ezekiel? Glory of God, fall of Jerusalem, watchman, individual responsibility, false shepherds, Davidic shepherd, si Jesus po iyan, new heart and spirit, new covenant po iyan, dry bones, Gog and Magog, mga kaaway ng mga mananampalataya, new temple, and river of life. So majority po dito mapapag-aralan natin sa ating mga devotions and dive deeper videos. Ngayong araw po, ang devotion po natin magmumula po sa Ezekiel chapter 3. Ang mga devotions po natin sa patungkol po kay Ezekiel, yung mga kakaibang pinagawa ng Diyos sa kanya. So, mga 5-6 na devotions po yan. Kasi mga prophets, inuutusan ng Diyos ng mga weird na mga bagay na pinapagawa ng Diyos sa kanila. So, ito po yung isa. Ito yung number 1 natin. And he said to me, Son of man, eat whatever you find here. Eat this scroll and go. Speak to the house of Israel. So I opened my mouth, and he gave me this scroll to eat. And he said to me, Son of man, feed your belly with this scroll that I give you, and fill your stomach with it. Then I ate it, and it was in my mouth as sweet as honey. So ano po yung pinagawa ng Diyos kay Ezekiel? Ezekiel, nakita mo itong scroll na to? Ito yung banal na salita ng Diyos, propesiya ng Diyos. Ang nakapaloob po dyan ay puro judgment, no, prophecy. Pinakain kay Ezekiel. Si Ezekiel naman, nginuya niya, kinain niya, no, nilunok niya. So ito po yung mga katuraan natin ngayong araw. Number 1 po, God's word must be digested. So kung sa case ni Ezekiel, no, literal yun, pinakain sa kanya. Pero ako iniisip ko, total devotion naman ito.
'wag natin kainin yung mga Bible natin, pero lagyan natin ng application. So, ito po yung sinulat ko rito 'no, 'pag yung salita po ng Diyos, it is meant to be digested. So, sabi po rito, Ezekiel, "Son of man, eat this scroll and go speak to the house of Israel." Napakaganda nga nung nung image, na para sa akin personally 'no, parang ang ganda ng image nung yung picture na ikaw muna yung mag-consume. I-digest mo muna yung salita ng Diyos before you speak. Sabi na, "Eat this scroll." 'Pag nakain mo na, "and go speak to the house of Israel." So, God's word must be digested. Paano ba natin gagawin 'yan? Practically speaking. Of course, hindi literal, no, kundi practical. So, suggestion ko po, sa umaga pa lang, magbasa na tayo ng salita ng Diyos. Samahan niyo ako sa mga devotions natin katulad nito. And throughout the day, pagpasok natin sa school or habang nagluluto or yung mga chores natin, ginagawa natin, or maybe pagpasok sa opisina, yung salita ng Diyos kasama pa yun, dinadigest natin. Kumbaga patuloy nating pinagmumuni-munihan, pinag-iisipan at ginagawa natin yung lahat ng ating makakaya para mai-apply yung salita ng Diyos that day. Para po yung mga baka, di ba? Or yung mga kalabaw, pagkatapos nilang kumain ng mga damo, tatambay na yun sa isang lugar, tapos makikita mo nguya ng nguya ng nguya ng nguya. Bakit po? As far as I know, pag kinain nila yung damo, nasa tiyan nila, ang dami nilang stomachs, tapos ibabalik nila yun, tapos nguya-nguya-nguyain. So I suggest ganun po gawin natin sa salita ng Diyos, no? I-digest natin, nguya-nguyain natin, pagmuni-munihan natin, at pag-isipan nating mabuti, paano natin maisasabuhay araw-araw. Number 2 po, God's word must be sweet to us. Yung salita ng Diyos, dapat sweet sa atin, yung dating sa atin, yung gustong-gusto mo siya. I'm sure yung mahilig sa mga sweets dito, mahilig sa chocolate, mahilig sa donut, mahilig sa mga matatamis, you understand. Alam niyo yung ibig sabihin na sweet, no? Normally po kasi pag sweet masarap or nakaka-addict, di ba? Pero I understand, marami sa atin, ako hindi ako mahilig sa matamis. Pero marami talaga yung na-addict sa matamis, no? Pag matamis gustong-gusto. So I hope sa atin lahat, no, yung salita ng Diyos nakaka-addict, sweet to our taste. Now, yung pinakain dito kay Ezekiel, yung mensahe po nun, more on judgment po yun eh. And sa pagbabasa po natin ng salita ng Diyos, minsan ang mababasa mo, correction, rebuke, tatamaan ka talaga, no? Susugatan ka talaga. At it's a good thing kapag tinatamaan tayo ng salita ng Diyos at ito'y nagdudulot sa atin ng pagsisisi or rebuke or panunumbalik sa Panginoon. Pero in any case, dapat matamis yung dating niya sa atin. Yung rebuke ng Panginoon, matamis sa ating panlasa. Hindi yung pag nirebuke tayo ng Panginoon o nirebuke tayo ng Diyos sa pamamagitan ng mga tao sa paligid natin, nire-reject natin. Mali po yun. Tanggapin natin yun bilang matamis na salita ng Diyos. And point number 3, God's word must be embodied. Yung salita po ng Diyos, ito po ay ini-embody natin, isinasabuhay natin, nagiging katawan. Ano po ibig sabihin nun? Pag may binasa ka na mula sa banal na kasulatan, yun ay naisasabuhay. Yung salita ay nagiging katawan. At yung mga tao sa paligid natin, nararamdaman ang salita ng Diyos. Yun po yung ibig sabihin ng the Word of God must be embodied. Kaya mababasa niyo po sa Biblia, si Jesus Christ, He is the Word of God. And the Word became flesh. At nung ang salita ay naging laman, naging tao, katulad ng ating Panginoon Jesucristo sa John 1:14, yung mga tao sa paligid ni Jesus naramdaman kung ano ibig sabihin ng salita ng Diyos, nagkatawan. So ganun din po sa atin, no? Maramdaman nawa ng asawa, anak, kapatid, mga tao sa paligid natin na yung salita ng Diyos nagiging katawan sa ating katauhan. Paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1 po, spend more time digesting God's Word. Ako po, na-imagine ko lang si Ezekiel. Pinakain ng scroll. Sipin nyo, gano'n niya katagal ngunguya-nguyain yan. So, ganun din po sa atin, no? Yung salita ng Diyos, hindi yung pag nabasa natin, napakinggan natin, that's it, tapos na. Parang nagawa na natin yung ritual natin. Hindi po magandang practice.
Ang magandang practice po, pag natanggap natin yung salita ng Diyos, dinadigest natin, pinagmumuni-munihan, pinag-iisipan, and we are careful to do everything written in it. Sabi nga ni God kay Joshua, no? Pinagmumuni-munihan mo yung salita ng Diyos in order for you to be careful to do everything written in it. Pangalawa po, receive God's correction as a sweet rebuke. Tanggapin po natin yung correction ng Diyos, yung pagtatama ng Diyos sa Biblia bilang matamis na rebuke. Napakaganda po ng sinasabi ng Salmo, Psalm 119:103. How sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. Napakatamis ang iyong mga salita sa panlasa ko, higit na matamis kaysa pulot sa bibig ko. At nawa, pag tinatanggap natin yung salita ng Diyos, blessing man yan o rebuke, or tinatamaan tayo, tumatago sa ating mga puso, pagpasalamat natin sa Panginoon, tanggapin natin yan as sweet rebuke. Ibig sabihin lang, mahal tayo ng Panginoon. Pangatlo po, embody God's word in your speech and actions. Embody God's word. Ito po yung pinakamahirap sa lahat eh. Tinanggap natin yung salita ng Diyos, no? Isipin nyo, parang scroll yan, no? Or may nabasa tayo, kinonsum natin. Napakinggan natin, kinonsum natin, alam na natin. Hanggat hindi natin yan na i-apply sa ating pananalita o sa ating pamumuhay, yan ay mananatili lang sa ating isipan, kung hindi makakalimutan. Pero alam niyo po, pag yan ay nagmamanifest, ibig sabihin, yung salita ng Diyos, nia-apply natin, naapektuhan yung ating speech, mas lalo tayong malakristo sa ating pananalita, malakristo sa ating mga pagkilos. Yan po yung nangangahulugan na nai-embody natin yung salita ng Diyos. Tinutularan natin ang example ng ating Panginoong Jesucristo na ang salita ng Diyos ay naging katawan. So when we embody the Word of God, we are influencing people for the better. Na-impluwensya natin yung mga tao sa paligid natin at sila ay napapalapit sa ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng salita ng Diyos na buhay sa iyong katawan. At kung hindi naman natin isasabuhay ang salita ng Diyos, tayo po ay magmimistulang mga ipokrito sa harapan ng mga tao. Salita tayo ng salita ng mga Bible verses, or maybe basa ng Bible or pakinig ng mga sermons, punta tayo ng punta sa mga ginadaluhan nating mga iglesia, pero kung hindi natin na isasabuhay yan, mas lalo lang malalayo yung mga tao sa Panginoon. Kasi ang tingin sa atin ay ipokrito. Sa mga kapatid, we have to embody God's word in our speech. Yung ating pananalita ay nararamdaman nila at naririnig nila ang boses ng Panginoong Jesucristo, no? Nararamdaman nila yung pag-ibig ng Panginoong Jesucristo sa ating mga buhay at nakikita natin na isinasabuhay natin, isinasagawa natin ang makaturuan ng Biblia. Embody God's word in our speech and actions. Para naman po sa ating dive deeper, how can you practically spend more time digesting God's word? Practically speaking, papaano po natin madadigest yung salita ng Diyos? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. At para po sa ating dive deeper, pag-usapan natin yung the vine. Sa Ezekiel po kasi, Ezekiel chapter 15, ini-introduce yung Israel bilang useless vine. Pero sa John chapter 15, pinakilala ng Panginoon Jesucristo yung sarili niya na the true vine. So pag-usapan natin yan, anong koneksyon ng Israel and Jesus Christ bilang the true vine. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, thank you for the gift of your living and powerful word. Give me a heart that longs to spend more time reading, meditating on, and digesting your truth each day. Help me to receive your correction with humility, recognizing that your loving rebuke is for my good and leads me to life. By the power of your Holy Spirit, enable me to embody your word
in both my speech and my actions, so that my life reflects the character of Christ. May your truth shape my thoughts, transform my heart, and guide every step I take. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na nakikisa dito sa ating daily devotions. Maraming salamat po sa inyong suporta at pagtangkilik. At then I hope yung mga devotions po natin malaking tulong sa ating buhay spiritual. Now, kung kayo po may natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Ang Diyos po ang magbigay sa inyo ng katagumpayan at productivity ngayong araw. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.